Habol naming dalawa ang hininga sa kakatapos ng aming mainit na pagniniig, hapong-hapo na ang pakiramdam ko at antok na rin. Si Lloyd naman ay hinahaplos ang braso ko habang hinahalik-halikan ng pisngi ko. Alam kong gusto niya pa pero pagod na ako. I love you, sweetheart. Bulong niya sa tenga ko. Ngumiti naman ako kahit nakapikit. I love you too. Anas ko rin. Hinalikan niya ako sa gilid ng labi. Let's sleep, sweetheart. Tumango naman ako at niyakap ang isang braso niya. Naramdaman ko naman ang pagbalot ng kumot sa hubad naming katawan at ang matitigas niyang mga braso na yumayakap sa akin. Napangiti ako ng paglabas ko ng banyo. Ay tulog na tulog pa rin si Aliana. Mukhang napagod ko talaga siya ng husto kagabi. Biglang kumislot ang alaga kong natatakpan lang ng tuwalya. Kakagaling ko lang sa shower pero nagiinit na naman ang pakiramdam ko. Kinalma ko ang sarili at pumasok sa walk-in closet. Gustuhin ko mang manatili sa tabi ng dalaga pero kailangan ko nang bumaba dahil dumating ang mga kaibigan ko. Nalaman kasi nilang nandito ako sa Manila. Pagkabihis ko ay nilapitan ko muna si Aliana at hinalikan sa noo. Inayos ko rin ang kumot niya. Mag-aalas 9 na ng umaga pero mahimbing pa rin ang tulog niya. Bala ko nga sanang ipasyal at ipag-shopping siya sa mall. Siguro mamaya na lang bago kami umuwi. Lumabas na ako ng kwarto at maingat na sinarado ang pinto. Oh, bakit ikaw lang? Nasaan si Aliana? Tanong ni Mami na nasa sala. Lumapit ako sa kanya at tumalik sa pisngi. Hindi ko nakita si Daddy. Malamang ay nasa library room. Tulog pa, Mom. Napagod ka gabi? Casual na sabi ko. Kumunat naman ang noon ni Mami. Napagod ka gabi? Bakit? Ano bang ginawa niya kagabi? Hindi naman ako makasagot at napakamot na lang sa ulo. Wala nga namang sabihin ko ang ginawa namin kagabi. Napasinghap si Mami at nanlaki ang mata. Mukhang nakuha na niya ang ibig kong sabihin. Pinalo niya ako sa braso. Loko ka, anak. Baka mabuntis mo nang wala sa oras si Aliana, ha? Alalahanin mo, teacher yan. I know, Ma. Saka nag-iingat ako. At kung sakali may mabuo, edi may apo na po kayo. Natatawang sabi ko. Oo nga, no? Pero hindi pa rin. Dapat nasa tamang oras yan at pagplanuhan nyo. Baka mamaya masira ang karir niya sa pagtuturo. Yes, ma'am. Alam ko ho yan. Don't worry. Kung sakaling mabuntis agad si Aliana, pakakasalan ko naman agad siya. Ngumiti naman si Mami. Talagang mahal mo siya, no? Mahal na mahal, ma'am. I'm so happy for you, iho. Sige na, labasin mo na ang mga kaibigan mo at mukhang namiss ka yata. Paghahanda ko kayo ng kape at makakain. Thanks, ma'am. Puntahan ka na sila. Sa may malawak naming porch, naroon ang mga kaibigan ko. Minus Jace and Luis. Nagbatian kami. More than 2 months na yata kaming hindi nagkikita dahil pare-parehas kaming busy sa mga trabaho namin. Lalo na ako dahil sa tawag ng tungkulin. Hindi naman kagaya nila na hawak nila ang oras nila. But knowing them, hindi sila nagpapabaya sa mga negosyo nila. What brought you all here? Tanong ko sa kanila. Kay Mami pala nila nalaman na nandito ako. Nagkatawagan daw kasi kagabi ang mama ni Atlas at si Mami at nabanggit nga ni Mami na nandito ako. Well, I invite Mami. At saka i-invite ka sana namin na mag-golf, pare. Matagal-tagal na rin mula na nakapag-golf tayo. Baka kalawangin na ako. Ani Kester, invite your girl na rin, pare. Segunda ni Alden. Golf ang karaniwang banding namin magkakaibigan. Lalo na kapag magkakasama kami. Sorry mga pare pero hindi kami pwede. Napapahimas sa batok na sabi ko. Halos sabay naman silang tumingin sa akin. Kailangan na rin kasi namin bumalik ni Aliana sa bayan ng Inosensya. Mamaya, parehas pa kami may pasok kinabukasan. Pumunta lang kami dito dahil naglalambing si Mami. Tumango naman sila. We understand pare. Wika ni Matias, nasaan na nga pala si Aliana? Tanong ni Kester. Sinamaan ko siya ng tingin. Parang di ko nagugustuhan na hinahanap niya si Aliana. Tumawa si Kester at Alden. Si Matias na hindi marunong tumawa ay gumisi lang. Hinahanap ko lang, selos ko naman agad. Pangaasar sa akin ni Kester. Bumuntong hininga naman ako. Tulog pa. Tipid ko na lang nasagot. Tiningnan nila ako ng makahulugan at nagngingisian. Ilang sandali pa dumating si Mami kasama ang 2 kasambahay at may dalang mga pagkain at 4 na tasang kape.
at nilapag sa mababang lamesa sa gitna namin. Nagpapasalamat naman ang mga kaibigan ko. Anyway, anong balita sa dalawa? Tanong ko habang humihigop ng kape. Wala kasi akong balita sa dalawa. Si Jace nga na malapit lang sa lugar ko ay wala din akong balita. Itong mga nakaraang buwan. Hindi na kasi kami masyadong nakakapagtawagan dahil panggabi ang duty ko. Hindi naman ako nakakapagbukas ng social media dahil wala akong masyadong oras. Ang libreng oras ko ay tulog lang at syempre nilalaan ko kay Alyana. Si Jace, niyaya namin pero as usual, di siya pwede. Family first na kasi ang motto nun. Nakangising sabi ni Kester na kumakain ng tinapay na pinalamanan ng bacon. Napangisi na rin ako. Si Luis naman, hayun, ayaw iwan ng asawa niya. Ani Alden na sausage naman ang nilalantakan. Natigilan ako sa sinabi niya at napakunot noo. Asawa? Si Luis? May asawa na? Hayop! Mukhang di na ako updated sa mga nangyayari sa mga kaibigan ko. Tumingin naman silang tatlo sa akin. Hindi mo alam? Kunot noong tanong ni Matias na humihigop din ng kape. No, hindi kinuwento sa'yo ni Jace. Kayong dalawa magkalapit Ani Kester, nope. Saka hindi naman yung chismoso gaya nyo. Hindi nga kami nakakapag-usap ni Jace itong nakaraang buwan dahil busy ako. Hindi ako kasali riyan. Silang dalawa lang. Kontra naman ni Matias na naglalagay na ng palaman sa white bread. So, paano nga nagkaasawa si Luis? Wala namang girlfriend yun Puro fling lang, meron yun. Curious na tanong ko. Actually, last week lang siya nagkaasawa. Nagulat nga lang ako nang bigla siyang tumawag sa akin at sinabing kasal na raw siya. Sabi ni Alden, pati ako nagulat rin. Ibalita sa akin yun ni Alden. Binalita ko rin kay Matias at Jace. Ikaw naman ang hirap kontakin. Panay rin lang ang cellphone mo. Pero, hindi ka naman sumasagot. Si Caster na siya pinaka-chismoso sa mga kaibigan ko. Sorry, panggabi kasi ang duty ko at may mission ako. Kailangan ko mag-focus. So, what happened? Usisa ko pa. Noong pinuntahan ko siya last week sa bahay niya, ang chismis sa akin ng isa sa kasambahay niya ay pinikot lang daw ni Luis? Or, ay mali! Si Luis ang napikot. Pero sa itsura ng kaibigan natin, mukhang hindi naman siya pinikot. Kumunot ang noo ko. What do you mean? Kasi naman sa lahat ng pinikot, mukhang siyang pinakamasaya. Nakangising sabi ni Alden. Mas lalo tuloy akong naging interesado sa nangyari sa kaibigan namin. Sa ugali ni Luis ay hindi siya ang tipong basta papayag na mapikot. Tuso ang taong yun at may pagkabrutal. Sino ba yung babae? Tanong ko pa. Umisi si Kester, yung crush niya. Lalong nangunot ang noo ko, crush. At kailan pa nagkaroon ng crush si Luis? Remember, my sister's best friend, yung laging sinasama ni Ana sa bahay dati, yung laging sinusundan ng tingin ni Luis, pagpapaalala sa akin ni Alden, I know his sister Aba, kinakapatid ko siya. Noong dito pa ako sa Manila, napadestino, ay palagi kami sa bahay nila kapag may libreng oras. And yeah, natatandaan ko palagi ngang may kasama noon si Ana. Classmate niya at best friend ang pakilala sa amin. At lagi nga namin nahuhuli si Luis na laging nakasunod ang tingin sa batang yon. Inaasar pa nga siya namin noon Pero ang sabi lang niya, nakukyutan lang daw siya roon sa bata. Tapos ngayon, asawa na pala niya. Ang bata pa nun Bulalas ko. Oo, magkasing edad lang sila ni Ana. She's 20 years old but at least hindi minor. Natatawang sabi pa ni Alden. Napailing-iling na lang ako at napahigop ng kape. Sino mag-aakalang mapipikot lang ng isang 20 years old ang kaibigan namin yun? Pasado 9:00 na ng umaga ako nagising. Di ko na nakita sa tabi ko si Lloyd na malamang ay nasa baba na. Nagmamadali pa ako nag-shower kahit medyo pagod pa ang katawan ko. Dahil sa ginawa namin ni Lloyd kagabi, ipinilig-pilig ko ang ulo ko para alisin sa isip ang ginawa namin kagabi dahil baka mag-iba na naman ang temperatura ng katawan ko. Pagkatapos ko mag-shower ay mabilis din ako nagbihis. Nakakaya nga dahil tanghali na akong nagising. Baka akalain ni Tita Sol at Tito Arnold tamad ako. Kasi naman napagod ako masyado kagabi. Muli kong pinilig-pilig ang ulo ko. Inayos ko na ang sarili ko at bumaba na.
Mamaya ay uuwi na rin kami ni Lloyd. Bumaba na ako sa grandisyosyang hagdan at nagpalingalinga. Nasaan kaya si Lloyd? Ay, good morning po ma'am. Nakangiting bati sa akin ng isang kasambahay na papaakyat ng hagdan at may dalang tinuping mga kumot at kobre kama. Good morning din. Ganting bati ko. Iha, gising ka na pala. Nakangiting bati rin sa akin ni Tita Sol, nakakalabas lang ng kusina. Lumapit siya sa akin at bumeso. Good morning po, tita. Nahihiyang bati ko. Alam kong gutom ka na. Halika na sa komedor. Hinda ko na ang almusal mo. Magilaw niyang sabi at kiniya na ako sa komedor. Pagdating namin doon ay may nakahanda na ngang pagkain, pero pang isang tao lang. Naghila pa nga ako ni Tita Sol ng upuan at pinaupo ako. Nakakahiya naman po, tita. Kayo pa ang naghanda ng almusal ko. Pasensya na rin po at tinanghali ako ng gising. Nahihiya pa rin sabi ko. Sus, walang problema iha. Alam kong pagod ka. Makahulog ang ngiti na sabi ni Tita Sol. Nag-init naman ang mukha ko at nagbaba ng tingin. Kinabahan tuloy ako na baka may alam siya sa ginawa namin ng anak niya kagabi. O baka narinig niya kami. Napakagatlabi ako. Kung sa bagay, sa isang kwarto lang kami natulog. Siyempre, may ideya na siya at saka isa pa, iha. Hindi ka na bago sa akin. Parang anak na rin kita, lalo na kapag nagpakasal na kayo ni Lloyd. Tila excited pa na sabi ni Tita Sol. May kilig akong naramdaman. Ang sarap sa pakiramdam na boto sa iyo ang parents ng taong mahal mo. Salamat po, tita. You're welcome, iha. Sige na, kumain ka na. Siya pa ang naglagay ng sinangag sa plato ko at pinagsalinan ako ng hot chocolate. Talagang asikasong-asikaso niya ako. Hindi ko tuloy mapigilang maalala si nanay. Ganito siya noon. Kayo po, tita. Aloko sa kanya sa pagitan ng pagsubo ko. Wag mo na akong alalaanin, iha. Tapos na kami ng tito mo. Ganun po ba? Si Lloyd po pala. Ay, nasa labas. Tumating kasi ang mga kaibigan niya. Tumangu-tangu na lang ako at pinagpatuloy na ang pagkain habang kinukwentuhan ako ni tita. Kinukwento niya sa akin si Lloyd nung bata pa. Aliw na aliw naman ako at natatawa sa kung paano naging bata si Lloyd dati. Kung titingnan mong mukhang kay tinu-tinu ngayon ng anak ko, pero noong nag-aaral pa yan ako. Ang daming kalokohan. Laging napapaaway. Palagi kami napapatawag ng tito mo noon sa guidance office. Mabuti na nga nung nag-college, tumino na. Hindi na rin naman ako nagulat sa kwento ni Tita Sol. Likas na yata sa mga batang lalaking estudyante ang pagiging makulit at lagi nagpapaaway. At hindi naiiba doon ang batang Lloyd na ngayon ay isa ng matapang na pulis. Dinig na dinig ko kayo, pinag-uusapan niyo ako. Sabay naming lingon. Kay Lloyd nakakapasok lang ng komedor at may ngisi sa labi. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa pisngi. Good morning, sweetheart. Magaspang ang boses na bati niya sa akin. Ginitaan ko naman siya. Nakita ko namang nakatingin sa amin si Tita Sol. Nag-init tuloy yung pisngi ko. Tumikim si Mami. May lakad ba kayo ng mga kaibigan mo? Tanong ni Tita Sol. Actually, nag-aaya sila ng golf, mom. Pero sabi ko, next time na lang. Alanganin kasi uuwi na kami ni Alyana mamaya. Tumingala ako kay Lloyd. Tumingin naman siya sa akin at ngumiti. Next time, isasama kita mag-golf. Umuso ako. Di naman kasi ako marunong mag-golf. Di tuturuan kita. Aniya at kinindatan pa ako. Maya-maya pa ay pumasok sa komedor ang mga kaibigan ni Lloyd para magpaalam na aalis na. Binati pa nila ako at inayang sumama kay Lloyd mag-golf next time. Tinanguan ko lang sila at kinitian. Kahit mga kaibigan sila ni Lloyd at mukhang mababait naman ay naiilang pa rin ako. Pagkaalis ng mga kaibigan ni Lloyd at pagkakain ko ay nag-ayang lumabas si Lloyd. Agad naman akong pumayag. Namiss ko nang maggala dito sa Manila at nandito na nga kami sa kilalang mall na isa sa pinakamalaki. Pero ang sabi niyang mamamasyal lang kami ay pinag-shopping niya ako. Hindi lang ako makahindi. At hindi lang ako, pati si Chang. Todo pigil nga ako sa kanya dahil nakakahiya kay Tita Sol at Tito Arnold kapag nakitang marami kaming bit-bit. Sa mall na rin kami nananghalian bago bumalik sa bahay nila. Mamayang hapon ay babalik na kami sa Inabensya. Hello, Chief.
Nilingon ko siya sa driver seat. Hawak niya ang cellphone na nakatapat sa tenga niya. Sumulyap siya sa akin at binalik muli ang mata sa kalsada. Pinagmamasdan ko lang siya habang nakikinig sa sinasabi ng nasa kabilang linya. Bagamat tipid lang ang sagot niya pero napansin kong biglang sumeryoso ang mukha niya at umigting pa ang panga. Pati nga ang kamay niya na nakahawak sa manibela ay nagsilabasa ng mga ugat. Mukhang may hindi magandang nangyayari. Yes, Chip. Naiintindihan ko po. Sabi niya sa kausap sa kabilang linya bago binaba ang cellphone. Bumuntong hininga siya at tumingin sa akin. Sweetheart, uuwi na tayo ng Inobensya.